Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, gun ban para sa nalalapit na BARM elections epektibo na simula noong July 16, mahigit 3,000 pulis dineploy. 22 million pesos na halaga ng hinihinalang iligal na produktong petrolyo na sabat sa Bataan, 8 katao arestado. Nawawalang mangingisda sa Quezon na tagpuan na sa ikatlong araw ng paghahanap. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Epektibo na noong July 16, Huwebes, ang gun ban, kasabay ng pagsisimula ng election period para sa kauna-unahang regular na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa September 14. Bilang bahagi ng paghahanda, nag-deploy ang Philippine National Police o PNP ng 3,360 na mga pulis, bukod pa sa mga nakatalaga sa regular na police operations, habang naglatag ng checkpoints ang COMELEC, PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga lalawigan, lungsod at munisipalidad ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Special Geographic Area at Cotabato City. Hanggang September 29, ipinagbabawal ang pagdadala ng baril at iba pang nakamamatay na armas nang walang COMELEC Certificate of Authority, paggamit ng security personnel ng mga kandidato nang walang pahintulot ng COMELEC at iba pang ipinagbabawal sa ilalim ng election laws, kabilang ang ilang personnel transfers, pagbuo ng reaction forces at pagsuspinde sa mga halal na opisyal nang walang pahintulot ng komisyon. Ang mga lalabag ay mahaharap sa kasong election offense. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 22 million pesos na halaga ng hinihinalang iligal na ipinagpapalit at idina-divert na produktong petrolyo, habang 8 katao ang arestado sa joint anti-smuggling operation sa Barangay San Benito, Dinalupihan, Bataan noong July 16, Huwebes. Pinangunahan ng Regional Intelligence Division 3, katuwang ang iba pang unit ng Philippine National Police o PNP, ang operasyon laban sa umano'y paihi scheme. Narecover ang mahigit 104,000 liters ng diesel, gasolina at ethanol, 4 na fuel tanker trucks, electric pump at iba pang ebidensya. Ayon sa investigasyon, iligal umanong inililihis ang mga produktong petrolyo sa ibang destinasyon nang walang pahintulot ng Department of Energy o DOE, paglabag sa umiiral na batas laban sa iligal na kalakalan ng petrolyo. Isang malawakang search and rescue operation ang inilunsad ng mga otoridad matapos maiulat na nawawala ang mangingisdang si Renato Moreno sa karagatan ng Barangay Hondagua, Lopez, Quezon noong July 13. Sa loob ng 3 araw, nagkaroon ng surface, shoreline at sonar-assisted search operations ang pinagsanib na puwersa ng Philippine Coast Guard o PCG, MDRRMO Lopez, PDRRMO Quezon, Philippine National Police o PNP, Bureau of Fire Protection o BFP, Bantay Dagat, Eastern Quezon MLET at mga lokal na samahan ng mga mangingisda sa kabila ng hindi magandang lagay ng panahon. Bandang 3:25 ng hapon noong July 15, nakita at narecover ang bangkay ni Moreno sa karagatan ng Barangay Hondagua at positibong kinilala ng kanyang pamilya. Agad itong itinurn over para sa kaukulang disposisyon. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga otoridad at nagpahayag ng pasasalamat sa lahat ng ahensya at mga voluntaryong nakiisa sa operasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.